Okay, this time ang papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung proportional allocation. But this time itong nasa table na ito, help me assume na this table here, ito yung nandito, let us assume na ang ginagamit natin dito, ang ginamit ng researcher dito is stratified stratified sampling technique. Okay. So sa stratified sampling technique, kukunin mo yung bawat ah, population ng group and it serve as the stratum. So this one here, for example, for the respondents A to F, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Anim. Sa group A, it can be a school, it can be a classroom, it can be a section, etc. Ang nandoon is 30. And then B is 50, C is 20 up to F. So, pwede rin natin ito tawagin actually na stratum, pwede rin natin tawagin na subpopulation. Pwede rin yun. So, when you try to sum up this one, magiging 195. Itong 195 ngayon, ito ngayon yung total population natin. Yan yung total population. Sa total population na yan, kailangan natin malaman kasi hindi naman natin pwedeng kunin. Like for example lang ha, hindi natin kukunin lahat-lahat ng total population na yan. We are just doing a simple kwan lang, research lang na ano yan, hindi natin kailangan ng masyadong malaking respondents. So kukunin mo lang ang sample size yan. So dito nakita ninyo 130 daw ang kailangan na sample size diyan. 130. So saan nakuha yung 130 na yan? 130 na yan, to get the 130, yung iba, sabi nila ay gagamitan nila ng Sloven. Pero ang Sloven kasi is meron siyang special skill, I mean special issue and you have to meet the assumption of the Sloven para magamit mo yan. Pero usually ngayon, ang ginagamit natin ngayon is Rausof. So you go to Rausof, punta ka sa Google kasi online yan. Rausof Sample Size Calculator, i-search mo lang yan and then click it. And then dito, enter mo dyan yung total population which is 195. Ibibigay niya sa'yo yung kailangan mo lang na sample size, recommended sample size, which is 130. Ang tawag ngayon dito sa 130 na yan is the total sample size or expressed as N na maliit. This one is expressed as N na malaki. Ayan. Okay. Ngayon, ang tanong, paano ko malalaman kung ilan ang kukunin ko dito sa subpopulation na ito? Ilan ang magiging subsample ko? Ano yung kailangan? So, to solve for the subsample, para malaman natin, kasi hindi pwede ha, na sabihin mo na 30 ito at 10 lang ang kailangan ko dyan. 50 at 20 lang ang kailangan ko dyan. 5 lang ang kailangan ko dyan. Hindi pwede yung ganon. Hindi natin pwedeng gawin yun sa research. It must be computed by, or it must be selected statistically using a certain process of sampling technique. Ang tawag dyan, para ma-solve siya ay gagamitan natin siya ng proportional allocation formula. Ayan. Okay, ano tong proportional allocation formula? You can search you can search sa mga um, journal kung ano 'yan. Marami 'yan siyang ibibigay sa inyo na iba't ibang klase ng research na gumamit ng ganyan. So you can cite one author from that article para i-support sa inyong methods. Pero for the sake of this tutorial, ang proportional allocation formula is given by this. Subsample is equals to n sub 1. Ang n sub 1, I mean, yes, subsample is equals to n sub 1. N sub 1 here is the subpopulation, yung dito. Yan. Yan ang mga subpopulation. Okay, subpopulation ang tawag sa kanila. And then,
multiplied into n, which is ito. Yung total sample size natin divided by n na malaki, which is ito. Yung total population natin. So to solve for this one, pwede rin yan kasi may mga subscript na S sub 1 for ito. Let us say ito siya is A. S sub A or S sub 1 pwede rin. Walang problema sa subscript. So para ma-solve natin ito lang yung gagamitin natin. Ayan, okay? So let's try to perform it. Equals, ang n sub 1 is of course 30. Click nyo yan. Maglagay muna tayo ng parenthesis yan. 30 and then you multiply into n, yung total population, I mean sample size. With anong total sample size natin? 130. So enter mo dyan 130. Close. Divided by, ano ito? Itong n na malaki, total population. So 195. Enter. So 20 ang kailangan mo. Then, i-drag mo lang dyan pababa. I-limit lang natin sa 1 decimal lang yung ating sagot dyan. Ayan. Okay. So ngayon, ang susunod is i-add natin yan lahat. Let us say mag-add tayo ng equals dito. Let us say add natin ito 20 plus i-whole number ko lang muna lahat 33 plus 13 plus ito naman is 26 plus ito naman is 16 plus 20. And then enter. Ang concept nito, ang concept dito is dapat pag i-sum up mo ito, magto-total siya sa 130. Yun ang principle niyan. So enter. Now is 128. Kulang tayo ng dalawa na short siya. Maghanap tayo dito kung ano yung pwede natin ma-adjust na makuha natin yung dalawa. Itong 20, hindi naman pwedeng i-adjust yan kasi 0 yung kasunod. So, whole number na talaga yan siya. Si 33, alanganin. Although may decimal point na isa, pero alanganin. So, 33 lang yan. 13.3, alanganin din. So, 13 na lang yan. 26, pwede. Pwede siyang i-round up. So, magiging 27 na yan. Ito, pwede rin siya. So, magiging from 16 to 17. And this one, of course, 20 lang din yan. Okay, so, ulitin natin ito. Yung 26 kanina is 27 na. Yung 16 kanina is 17 na. Enter. Ayun, nag-poll na siya. Nag-poll na yung sagot natin sa 130 dito at saka 130 dyan. That means, ito na ngayon, yung mga numbers na nakikita nyo dyan, yan na ngayon yung inyong subsample per subpopulation na kailangan nyo. Sa group A, na ang kanyang subpopulation is 30, you only need 20 of that, and so on and so forth. So, yan na ngayon yung tatargetin mo na quota or number of subsample size doon sa group na yan. Kung ang A na yan is section, so sa section na yan, 30 sila, 20 lang ang kailangan mo. And sundin mo lang yung mga numbers yan hanggang sa maubos mo yung lahat ng groupings na nandyan sa respondents mo. So that's it. Ganyan natin ginagawa yung proportional allocation with the aid of Rausoff sample size calculator. So that's it. Pag meron kayong katanungan, nandyan lang yung ating group chat para sa inyong katanungan. Okay, thank you for listening.